We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. 3 minor de edad sugatan sa pamamaril sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City. Ang detalye sa report ni Lou Ann May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Isinugod sa Lapu-Lapu City District Hospital ang mga biktima na residente ng Sitio Kasanta, Barangay Mactan matapos silang matamaan ng baril. Isa sa mga biktima ang 19 anyos na si John Paul Avellino na nagtamo ng sugat sa kanyang braso. Ayon kay Avellino, nagpunta siya sa lugar matapos mapag-alaman na nakipagsuntukan ang kanyang kaibigan matapos makuhanan ng cellphone at bisikleta. Subalit pagdating niya doon, dito na nangyari ang pamamaril ng 15 anyos na sospek na umano'y nakaaway ng kanyang kaibigan. Kaya gitiuna naman sila armas daan. Namapon sila musulti na mo na gitiunan din sila mo to pag-ari na namo kami may ilang ipamusil. Bukod kay John Paul, sugatan din ang dalawa pang binata, edad 16 anyos at 13 anyos. Inaalam pa ngayon ng pulisya kung sino ang may-ari ng armas at kung paano napasakamay ng isang 15 anyos na sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Lou Ann May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 sospek na nambugbog sa isang lalaki sa Daet, Camarines Norte, sumuko na. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mag-aalaon na ng madaling araw noong Agosto 12 nang maitala ang insidente ng pambubugbog sa harapan ng isang bar sa Central Plaza Complex, Barangay Lagon sa Daet, Camarines Norte. Sa CCTV footage na ito, makikita na nakaupo ang 32 anyos na biktima sa kanyang motorsiklo nang biglang lumapit sa kanya ang 4 na kalalakihan. Maya-maya pa, pinagtulungan ng mga ito na bugbugin ang biktima. Agad namang umawat ng ilang tao sa lugar. Matapos ng ilang araw, sumuko sa Daet MPS ang 3 sospek na hindi na pinangalanan at mga nasa legal na edad. Sa investigasyon ng kapulisan, parehong nakainom ang biktima at ang mga sospek. May nasabi raw na hindi maganda ang biktima na nauwi sa pananakit ng mga sospek. Samantala, madaling araw naman nitong araw ng linggo, sa pool din sa CCTV ang ginawang pananakit ng ilang kalalakihan na sakay ng kolong-kolo sa isang 18 anyos na lalaki at minor de edad na kasama nito sa Daet. Makikita sa CCTV ang paglapit ng isang lalaki sa mga biktima at bigla na lamang sinuntok ang 18 anyos habang agad namang nakatakbo palayo ang minor de edad. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng Daet MPS habang pinaghahanap ang mga sospek. Tiniyak naman ng kapulisan na mas higpitan pa nito ang ipapatupad na seguridad sa naturang bayan. I-strengthen yung police visibility, yung patrol sa lahat ng bar dito sa, lalo na dito sa bayan ng Daet. Kasi yan yung nagiging concern. Pag walang uniform personnel, talagang medyo nawawala sa issue yung ating mga kababayan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Danyo sa nangyaring sunog sa isang kolehiyo sa San Carlos City, Negros Occidental, aabot sa 18 million pesos. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na ito ang mabilis na paglamon ng apoy sa building ng Kolehiyo de San Rita sa San Carlos City, Negros Occidental, Lunes ng gabi. Kabilang sa tinupok na apoy ang chapel, quarters ng mga madre sa ikalawa at ikatlong palapag ng building, maging ang mga computer at iba pang gamit sa loob ng mga classroom. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinataya na nasa 18 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Patuloy pang inaalam ang pinagmula ng apoy. Ang inisirang na building is daan na siya
Kag ang iya nga mga slabs ma'am is kahoy. Second and third floor mga slabs ang iya nga sa loob is kahoy ma'am. So mutok dasig yung pagkahoy sa karayo. Napag-alaman na bago sumiklab ang apoy ay may narinig ang ilang kawani ng paaralan na umano'y tila pagputok mula sa unang palapag ng nasunog na building. Actually, kumakain kami na mangyari yan. Right after ng dasal, nag-ikot ako kasi may classes until 8:30 yung classes sa college. Doon sa ilalim ng yung last na kwarto, mayroon umuusok galing sa first floor. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa sunog. Kaya pansamantalang sinuspinde ng paaralan ng mga klase at maglalabas daw ito ng abiso kung kailan ito magpapatuloy. Kasalukuyang naghahanap ang paaralan ng magagamit na temporary classrooms matapos tupukin ng apoy ang ilang classrooms ng senior high at college. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrating News. Baha sa mga paaralan sa Dagupan City humupa na ilang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa August 29. May live report si Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, nakahanda naman umano ang mga pamunuan ng paaralan at mga guro dito sa Rehiyon 1 sa pagbubukas ng klase sa August 29. Ito'y sa kabila nga ng naging epekto ng nagdaang kalamidad sa mga paaralan. Binahang ilang paaralan sa Dagupan City sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay at Habagat. Pero kasabay ng pagbuti ng panahon, ang paghupa na rin ng baha sa mga paaralan. 100% na umanong humupa ang baha sa mga paaralan sa lungsod. Ayon sa Schools Division Office, kung meron mang problema, ito ang high tide na nararanasan sa ilang low-lying schools. Meron yung low-lying classroom kasi pero parang naghanap na sila ng alternative rooms for them. Actually, yung hindi na nila ginagamit na classroom, this school year, nasolusyonan na nila. Naghanap na sila ng classroom na pwedeng puntahan ng mga bata. 7 classroom ang apektado sa high tide sa West Central 1 Elementary School. Higit 1 metro ang antas ng tubig na humuhupa rin tuwing hapon. Mabuti na lamang umano at hindi ginagamit ang mga classroom. Mula doon sa harap ng school, and then this one, talagang bahain. Matagal na pong hindi nagagamit ito ma'am kasi meron na tayong bagong building. Dito na po na-relocate yung ating mga SPED learners. Tiniyak ng SDO Dagupan ang full implementation ng face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa August 29, 2023. Nagtulong-tulong ang ilang volunteers, magulang at mga guro sa Brigada Eskwela sa Duyong Malabago Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan. Layo nitong maihanda ang mga pasilidad, silid-aralan at iba pang mga kagamitan para sa pagsisimula ng klase sa August 29. Sa Duyong Malabago National High School, aabot sa 10 silid-aralan ang inaayos upang magamit ng mga estudyante sa pasukan. Sa Bangged Abra, mga sirang libro, maputik na upuan at sirang kwarto ang sumalubong sa mga nagsagawa ng Brigada Eskwela sa Sinalang Pilot Elementary School. Tulong-tulong ang mga magulang, mag-aaral at mga guro sa paglilinis. Ayon sa Schools Division Office Abra, apektado ang 300 na eskwelahan sa Abra dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Egay. 17 sa mga ito ang nagkaroon ng major damages at sila ngayon ang prioridad na tulungan sa rehabilitasyon. Inaasahan ng DepEd 1 na malalampasan nila itong 1.2 million na bilang ng enrollees noong nakarang school year. Sakali umano na magkulang ng classroom dahil sa paglobo ng populasyon o enrollees ay maaring magpatupad ng shifting of classes o distance learning ang DepEd. Chris? Maraming salamat Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ngayong nalalapit na pasukan, nananatiling problema sa isang paaralan sa Zamboanga City ang pagbaha. Ang detalye sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naabutan ng GMA Regional TV ang mga guro na naglilimas ng tubig mula sa baha na pumasok na sa ilang classroom sa Tugbungan Elementary School sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Kasabay ito ng pagsisimula ng Brigada Eskwela kahapon, kaya tumulong na din sa paglilinis ang mga magulang at mga estudyante. Ayon sa mga ito, binaha ang paaralan matapos makaranas ng malakas na pag-ulan ng lungsod noong Sabado. Nasa 10 classrooms ang pinasok ng baha. Ayon sa mga guro, ilang taon na nilang pinoproblema ang tila hindi na humuhupa na baha sa compound ng paaralan.
Mas lumalala daw ang level ng baha sa paaralan kung may mga pag-ulan tulad lang nangyari noong Sabado. Dahil nagsisilbi daw na catch basin ang paaralan kung sakaling umapaw na ang tubig sa Tugbungan River. Every time the rain comes, tumataas yung water. Problema talaga. Kaya bilang pansamantalang solusyon, bumili na ng portable water pump ang paaralan para mahigop ang baha. When we speak about Tugbungan, it connotes to us kay Tanbaha Kamiki. But with the help also of our mga stakeholders, they can see man what's really the problem, and they help us here purchase another 2 pump which we put up temporarily here in front para to subside water. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan, baradong drainage system ang itinuturing dahilan ng patuloy na problema sa pagbaha. Ipinarating na raw nila ito sa lokal na pamalaan at inaasahan nila ang isasagawang declogging operations. Bukod sa pagbaha, may kakulangan naman na 40 classrooms ang paaralan. Gayunpaman, nangako naman ang Department of Education na magtatayo ng isang elevated school building sa paaralan bilang tugon na rin sa problema sa pagbaha. Isa din yun sa mga sa mga catch basin na na schools na every time na may baha talaga, affected talaga sa Tugbungan. So yung mga proposed namin mga buildings construction, yung mga newly constructed, talagang mas elevated na siya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Grupo ng kalalakihan nakuhanan ng video na nanira ng gamit sa isang private resort sa Calamba City. Yan ang tinutukan live ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew? Chris, nagpapatuloy yung negosasyon sa pagitan ng pamunuan ng resort at mga kalalakihan na nanira ng gamit doon sa pasilidad. Pero alam mo Chris, sa kabila ng pangyayari, tiniyak sa atin ng isa sa may-ari ng resort na hindi daw sila magsasampa ng reklamo. Viral sa social media ang video na ito kung saan makikita ang ilang kalalakihan na inihahagis ang ilang mga upuan sa swimming pool sa loob ng isang private resort madaling araw ng Lunes. Hindi pa nakontento ang mga lalaki at pati ang water dispenser na ito itinapon din sa pool. Pansin pa sa video na tila nagkakatuwaan ang mga lalaki. Ang resort, pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Barangay Bukal, Calamba City, Laguna. Dito, humarap sa news team ang caretaker ng resort na aminadong nagulat sa pangyayari. Maayos po silang iniwan, pinagsilbihan pa sila kung ano yung mga kailangan nila binigay sa kanila. Pati yung ayos ng resort, buong binigay ng malinis, tas bigla na lang ganon. Kwento pa ng caretaker, ang ilang kalalakihan na nakunan sa video, kabilang sa mahigit 30 individual na nag-check-in sa resort linggo ng gabi. Hindi rin umano maayos na nag-check-out ang mga ito at sa katunayan, hindi na nila nakuha ang security deposit. Hindi po namin talaga binibigay yun agad-agad hanggat hindi po namin na-check yung resort. Nung kinukuha na ng kasama namin yung susi para buksan, yung kumukuha ng security deposit, bigla na lang humarurot ng alis. Nakamotor kasi sila. Ano ba yung nagawa naming foul sa mga taong ito? Hindi naman nila i-consider na marumi ang facilities, malinis naman talaga. Dismayado rin ang pamunuan ng barangay sa ginawa ng mga bisita sa resort. Sa sobrang kasiyahan na po at sa sobrang pag-iinom siguro ng alak, kaya po nangyari yung gano'n na bagay. Nawalan po ng kontrol sila sa sarili nila. Nakipag-areglo na ang mga turista sa pamunuan ng resort, kaya hindi na umano sila sasampahan ng reklamo. Ibalik na lang yung nadamage nilang property. Humarap naman sila sa kanilang pagkakamali. Kami na may makatao na nakakapagpatawad kung nagkamali. Ayon sa legal officer ng Calamba City, pwedeng kasuhan ng pamunuan ng resort ng malicious mischief ang mga kalalakihan. Pwede kami tumulong mag-file ng complaint in case lang na magpa-file nga ng complaint ng owner.
Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kalalakihan na naging guest sa resort. Samantala, plano naman ng resort na mas higpitan ang seguridad at pagtanggap ng mga turista sa kanilang pasilidad. Ito'y para masiguro na hindi na mauulit ang pangyayari. Chris, kung maghihigpit yung pamunuan ng resort, abay maghihigpit din daw yung pamunuan ng barangay dahil bukod sa barangay Pansol dyan sa Calambas City, Laguna, isa rin yung kanilang barangay sa mga dinarayo ng mga turista dahil sa kanilang mga ipinagmamalaki na resort. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Binawian ng buhay ang isang 72 anyos na babae sa Barangay Binahan, Saragay, Camarines Sur matapos masagasaan ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng Ragay Municipal Police Station, biyaheng Metro Manila ang nasabing truck at hihinto raw sana ito sa gilid ng kalsada para umihi ang driver. Pero kasabay ng pagtabi ng sasakyan, nasagasaan ito ang biktima na naglalakad sa outer lane ng kalsada. Ayon sa pulisya, hindi raw agad nakita ng truck driver ang biktima. Pero sinubukan daw nito na magpreno pero hindi na naiwasan pa na masagasaan ang babae. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Ragay Municipal Police Station habang posibleng maharap ang truck driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Magilid po dapat siya, magilid, maihi ko sa gilid. Kaso nabigla na lang po siya na ini yung biktima, yung sa gilid man, nag-try man po siya mag-brake, may mga skid mark man po dumangkang sigulong na para maiwasan niya po ito. Pero dahil na po kinaya, na sagasaan niya na po so nasabing biktima man. Tapos nagulungan po, kaya natulos na isinagadan po. Samantala, na-rescue ng Naval Forces ng Western Mindanao ang 21 pinaniniwalaang biktima ng human trafficking na papunta raw sa Malaysia at sakay ng motorized pump boat sa Bonggao Pier, Barangay Poblasyon, Bonggao, Tawi-Tawi. Wala raw maipakitang mga dokumento sa kanilang pagbiyahe at sa magiging trabaho ng mga biktima sa Malaysia. Ayon sa otoridad, kwento ng mga biktima na may nangako raw sa kanila ng trabaho sa Malaysia. May naghihintay din daw sa kanila na isang babae na nagngangalang Winda na maghahati daw sa kanila sa kanilang papasukan doon. Isinailalim na ang mga naturang biktima sa profiling at documentation at agad itinurn over sa Ministry of Social Services and Development. Young hooper sa Lapu-Lapu City, Cebu, tinuruan ng basketball techniques ni Benji, the Tower of Power Paras. Tunghayan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Makikita sa mga mukha ng aspiring young basketball players ang excitement sa isinagawang basketball clinic na pinangungunahan ni Benji, the Tower of Power Paras. Kasamang nagbahagi ng kanyang mga kaalaman sa basketball ang San Sebastian Stags point guard na si Alex Disuyo Jr. Itinuro ng dalawang iba't ibang technical at tactical skills sa larong basketball. Ma-inspire ka na, mutaas ang imong goal na magana ka ma-achieve na ka ng mga mahimo ka pro player o makasod ka sa varsity. May lang na mga katunan gamay na ma-apply kung wala na. Sumali rin sa training ang mga dalagita. Yes, because I like to prove somebody that girls can play basketball too. Nagpapasalamat naman sina Paras at Tisoyo sa pagkakataong ibinigay sa kanila para maturuan ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Yung mga tinuturo sa amin sa Maynila, madala namin sa probinsya. Siyempre, yun nga, mag-improve din sila. Halos lahat naman sila dito, may potential at meron chance. Ang sana lang, hopefully, makita sila ng ibang mga coaches next time at ma-recruit sa school. Ang GMA Masterclass The Sports Series ay suportado ng Lapu-Lapu City LGU. Our youth will not be tempted. They will not be tempted to use drugs. So instead, channel our youth towards sports. Abangan mga kapuso, baka kayo na ang susunod na bibisitahin ng mga basketball legends sa pagpapatuloy ng GMA Masterclass The Sports Series. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Bahay ni dating COMELEC Chairman Sheriff Abbas sa Cotabato City, hinagisan ng granada. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabulabog ang pamilya ni retired COMELEC Chairperson Sheriff Abbas pasado alas 8 Martes ng umaga nang may sumabog na granada sa compound ng kanilang bahay sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City. Inihagis ang nasabing granada mula sa labas ng kanilang compound. Natamaan naman ng shrapnel ang SUV na nakaparada sa compound at ang pader ng kanilang bahay. Maswerte namang walang sugatan sa insidente. May hawak ng footage ng CCTV ang kapulisan na posible raw na makatulong sa investigasyon. Nahagip daw sa CCTV ang isang tao na naghagis ng naturang granada. Nakakuha ng mga splinter doon, tumamang mga splinter ng granada. Matapang talaga yung tumapon kasi nag-iisa lang eh. Nag-iisa lang siya nakasakay ng motor. Kanina nakikita natin sa CCTV. Yung description ng motor na kuha natin. Pero yung mukha ng nagsakay doon, hindi talaga kasi naka-net. Blanco pa raw ang pamilya Abbas sa motibo sa pagpapasabog. Ayon naman kay Dr. Zulkarnain Abbas, ang MOH BARM Deputy Minister, handa raw magbigay ng reward ang kanilang pamilya sa makapagbibigay ng impormasyon upang mas mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Bigay kami ng 300,000 pesos kung sino man yung makapagbigay ng impormasyon, magli-lead sa resolution itong case. Sa blanco rin kami. So we leave it to the police, to the authorities. Samantala, 300,000 pesos din ang reward na ibibigay ng Cotabato City LGU sa makapagtuturo sa sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas na ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng ilang school supply sa pamilihan. Yan ang tinutukan ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Halos 2 dekada nang nagtitinda ng school supplies ang 58 anyos na si Aling Editha. Ngayong taon, kasabay daw ng pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin sa palengke, ramdam na rin daw niya ang biglang pagtaas ng presyo ng mga panindang gamit sa paaralan. Tumaas ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng ilang notebook, pad papers at ballpen. Nasa 25 to 35 pesos na ang kada piraso ng 80 leaves na composition at writing notebook na dating 20 pesos hanggang 30 pesos lamang. Ang crayons na may 8 piraso nasa 27 pesos na ngayon, 2 piso naman ang tinaas ng mga ballpen at sign pen na ngayon nasa 8 hanggang 10 piso ang kada piraso. Siyempre nakakaawa din naman po ang namimili. Di kinakaparin po natin kung yung mga pera nila. Kung ano naman po yung bilihan, di ganun na lang po. Tingin ng Department of Trade and Industry, epekto ng pagtaas ng presyo ng ilang school supplies ang mataas na presyo sa produksyon at raw materials. Depende po ito sa brand, depende sa materyales ng mga produkto. Tayo po mga consumers, maging matalino lang po tayo sa pagpili ng produkto. Hindi lang po presyo ang tinitingnan natin, yung kalidad pa rin ng ating bibilhing produkto. Ang magkaibigang Sara at Jeneline bumiyahe pa mula sa San Juan, Batangas para lamang mamili sa Batangas City Old Market ng mga gamit ng kanilang mga anak. Ayon sa kanila, di hamak na mas mura raw kasi ang bilihin sa lungsod. Gawa na ngayon lang po kami pagkakataon at saka para hindi po makasabay sa maraming namimilin tao. Ay mura-mura po dito, doon sa amin sa San Juan mahal. Kahit malayo po ay kami pumunta. Sana magbaba naman para po makakumpleto ng gamit ang mga bata. Tiniyak naman ng DTI Batangas na patuloy ang kanilang monitoring upang matiyak na walang mananamantala at nasusunod ang SRP ng mga bilihin, lalo na ang mga gamit pang eskwela. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area na namataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat pa rin ang umiiral sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Mimaropa Region, Visayas at Mindanao.
magpapatuloy yan at magiging malawak pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya dapat alerto tayo mula sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Northern at Central Luzon. Samantala, balik sigla na ang turismo sa Batanes sa pagpasok ng 2023 matapos ang higit 2 taong paghihigpit dulot ng COVID-19 pandemic. Pero sa kalagitnaan ng taon, muling humina ang tourist arrival sa Batanes ayon sa Provincial Tourism Office. Dahil dito, puspusan ang ginagawang promosyon ng provincial government para dayuhin ng mga turista ang lalawigan. Sa pakikipagkita ni Batanes Governor Marilo Caico kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ipresenta ang iba't ibang proposal para sa patuloy na paglago ng Batanes tourism industry. Kabilang na ang development ng access roads patungo sa mga tourist site ng isla ng Itbayat at Sabtang. Hangad din ng provincial government na makapagtayo ng karagdagang seaport sa barangay San Joaquin ng Basco, Batanes. Kinoconsider naman ng DOT ang proposal na posibleng malaanan ng pondo sa 2025 budget. Mahigit 100 guro, school heads at schools division superintendent sa Calabarzon nagsama-sama sa 8th Gawad Patnugot Awards. Tunghayan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasa mahigit 100 mga guro, school heads at schools division superintendents ang nagsama-sama sa ginanap na ika-8 Gawad Patnugot Awards sa Lipa City. Ang aktibidad ay may temang matatag na kawani ng gobyerno, pag-asa sa bawat hamon ng pagbabago na layong parangalan ang mga kawani ng kagawaran ng edukasyon na nagpakita ng kanilang husay sa larangan ng pagtuturo at pamumuno sa Calabarzon. One way of complementing or magnifying our performance or accomplishment as a DepEd official or employee, and our service or performance in the government should not be based on how much we can get, but how much we can give. Ang punong guro ng Bulacnin Elementary School na si Angelica magkahalong kaba at saya raw ang nararamdaman bilang isa sa pinakamahusay na punong guro sa elementarya. Sa kanyang mahigit 10 taong pagtuturo at 3 taon bilang punong guro raw kasi, ito ang sumisimbolo ng kanyang mga paghihirap at dedikasyon sa trabaho. Bihira ang nakakarating dito sa pinaka-awarding ceremony na ganito. Napakalaking pagpapala from God. Kabilang din sa mga binigyan ng parangal ang mga pinakamahusay na guro sa elementarya at sekundarya, pinakamahusay na dalubguro sa elementarya at sekundarya, pinakamahusay na punong guro sa elementarya at sekundarya, pati na rin ang mga paaralang kinabibilangan nila. Itinanghal namang pinakamahusay na pampublikong tanggapan ng Schools Division of Lucena City na dating pinamumunuan ng ngayong SDS ng Batangas City. Hindi natin pinabayaan ang mag-aaral, ang mga batang Lucinahin. Sabi nga ni William Foster, quality is never an accident. It is always a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Kitang-kita naman natin ang kasiyahan sa kanila, lalong-lalo na yung ating mga awardees, no? Na pinatingkad sa kanilang naggagandahang mga kasuotan. Talagang naipopromote natin yung ating pagka-Filipino. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.